Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan, no? At itong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay medyo nakakabahala po, no? Ito nga nangyari mga kababayan dahil medyo napapaisip ako ano itong nangyari dito kay Kitty Duterte mga kababayan, no? At grabe. No, yung may nangyari po kasi mga kababayan na kung saan ay sinasabi po no netong si Kitty Duterte na tumingi siya ng tulong mga kababayan doon sa kanyang mga supporters, sa mga followers po ng mga Duterte diyan po sa Davao. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Ay, sa shoutout tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, pa-click naman po ang like at pa-subscribe ang ating channel. Okay, so ito na mga kababayan. No, nitong nakaraan, meron po lumabas na video o balita, no, mga kababayan, na kung saan ay humingi daw po ng tulong. No, itong si Kitty Duterte sa kanilang mga followers dyan po sa Davao o yung mga supporters po nila. No, diyan sa Davao, yung mga DDS po, no, yung Duterte diehard supporter mga babayan. Okay? Oy, yung mga DDS shoutout sa inyo mga babayan. Nanonood din kasi sila sa ating channel, kaya shoutouts po natin yung mga yan. So yun na nga. No, bakit nga ba humingi ng tulong no itong si Kitty Duterte no doon sa kanilang mga supporters diyan sa Davao, no? At tignan natin itong balita na to mga babayan. Grabe, no? Ano nangyari dito kay Kitty Duterte? At nagkaganito na to. No? Sinasabi kasi na magkakaroon daw po ng raid mga kababayan. No? I-raid daw yung kanilang bahay, yung mga bahay nila. No? Doon daw po sa Davao. Okay, so bago yung balita, ito, panoorin muna natin yung balita tungkol po doon sa sinasabing raid na yan mga kababayan. No? Let's go. Gladys, kumusta na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? May nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Ayan, no? So makikita natin dito mga babayan, dumagsa daw. No, grabe yung dagsa, halos mapuno yung kalsada, grabe Dagsang-dagsa to mga babayan, no? Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Okay. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. So meron daw supporters ng mga Duterte, mga babayan, nag-Facebook Live, no? Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng o manoy gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. Natatawa na ako. Yung fake news nila, sila na victim. I'm very mad because Very mad daw siya. why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live. Humingi daw ng tulong sa kanya, no, si Kitty Duterte, mga kababayan, at nagtawag siya. No, nag-Facebook Live siya at nagtawag siya mga kababayan. And ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula Narinig niyo yung salita. Nakatanggap umano. No, umano. So, ibig sabihin, unconfirmed mga kababayan. Yung balita. kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao.
Bakit hihingi ng tulong? Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operatives at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Okay, so yan mga babayan, no? Sinasabi dito na meron daw po mga dumating no, na CIDG at staff personnel mula daw po sa Luzon. No, at na dinala daw po sa Davao, mga babayan. At yun daw di umano, no, ang gagawa ng raid sa kanilang mga bahay, mga babayan. No, at kaya dumagsa itong mga taon na to dito sa bahay ni dating Pangulong Duterte. May katotohanan ba yan, mga babayan, no? Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Eto na, mga babayan, no? Ay, nako. Ano nangyari dito sa mga to? Mga babayan, no? Nagsabi si Kitty Duterte na ire-raid daw yung kanilang bahay, no? Tapos sabi ni Mayor Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, no, na meron daw dumating, no, na mga personnel ng CIDG at saka SAF doon daw po sa Davao. Given na meron dumating na CIDG at mga SAF doon, mga babayan, pero not necessary na magkakaroon ng raid, di ba? Napapraning. Sorry for the term, mga babayan. Medyo napapaisip lang ako. Na ano na ba sila? Baga parang napapraning yun. Isang term na yun, mga babayan. Na every time na merong mobilization no, ng mga staff ng CIDG, ng PNP, no, iisipin nila na sa kanila no, nakatutok yung mga bagay na yun. No, yung intensyon na kaya pumunta yung mga pulis doon sa Davao, sa kanila no, yung attention kaagad. Diba? So medyo napapaisip na kaagad sila. Bakit ganun? Parang napaka-advance nila mag-isip, mga babayan, no? I-denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG doon po sa Davao. Basag si Pulong Duterte dito, mga kababayan. No? Kasi ganito, no? Ang reaksyon ng mga kababayan natin doon sa Davao, kaagad, lalo na yung mga supporters nila. Pagka merong ganyan, ang reaksyon nila, galit kaagad eh. Diba? Magagalit sila sa gobyerno, magagalit sila kay General Torre. Pero diba, kayo mismo, no, kayo mismo, mga DDS, naghahanap muna kayo ng ebidensya. Diba? Naghahanap muna kayo ng pruweba pagka may ibinabato, no, sa mga Duterte. Bakit ito? No, hindi muna kayo naghanap ng pruweba, hindi muna kayo nag-isip, totoo ba yan? No, may announcement ba mula sa PNP? No, may ebidensya ba tayo diyan sa sinasabi ni Kitty Duterte? No, na tumawag sa iyo para mag-live ka para guluhin mo yung buhay, yung pagpapahinga namin. Parang gano'n. Diba? Ang saklap eh. Ang saklap para silang na fake news or kaya na ano tawag natin doon? Para silang na-scam dito, mga babae. Na-fake news sila. No? Ni Kitty Duterte. Sa ganun. Diba? Wala naman daw mangyayaring raid. Wala. Lumabas ang naturang pahayag ng kongresista kagabi kasunod ang impormasyon na may gagawing search or raid sa bahay ng dating Pangulo. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang alegasyong ito.
Grabe, napuno yung kalsada sa supporters. Dumagsak. Sa ngayon ay Dagsang-dagsa to mga kababayan. No? Grabe, siksikan sila. patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at gaya ng ating nabanggit kanina, may ilan na talagang nanatili simula kagabi upang magbantay dito sa labas ng bahay ng dating Pangulo at bilang security measures, lahat ng pupunta dito or at least bibisita within the area ay kailangan munang magpatala. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Gladys, bukod sa presence ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, may napansin ka ba kung may mga nagbabantay din ng mga pulis dyan sa area? Actually, Monica, since ito ay isang subdivision, talagang may mga pulis na nakabantay at bukod sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang mga barangay tanod, ilang mga opisyal at volunteers dito sa barangay or at least na mga Davaoenyo ay andito nga upang tumulong para magbantay at tiyakin ang seguridad ng lugar. Yan mga babayan. No? Ito pa yung isang statement mga babayan. Gladys, may umiiral bang search warrant laban sa mga Duterte dyan sa Davao City? Regional Director Victor Leon Rosete, walang umiiral. Victor Leon Rosete, walang umiiral na search warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para magsagawa ng search. Ganun pa man, mangyayari lamang ang isang search kung talagang may makikita o mapatutunayan na may violation o paglabag sa batas. Sa isang press conference ng PRO 11 kanina ay inihayag ni Regional Director Rosete na false information lamang ang napapaulat na gagawing search at walang impending operations sa mga bahay o pag-aari ng dating Pangulo sa Davao City. Aniya, nagsagawa na sila ng validation at wala itong katotohanan. Wala ring deployment ng CIDG o SAF personnel sa mga bahay ni former President. Ayon sa pinuno ng PRO 11, maaaring ito ay isang taktika lamang o paraan para magbulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Diba? So, posibleng politically motivated yung mga ganito, mga kababayan, sinasabi dito sa balita. Diba? So, parang yan kailangan natin mag-ingay. No? Kailangan natin palabasin na masama sila. Diba? Para manalo yung ating mga senator. Parang ganun. Ella, sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang PRO 11 upang malaman kung saan o sino ang pinagmulan ng nasabing misleading information. Ganun pa man, pagtitiyak ng PRO 11 sa publiko na nakahanda sila para mapanatili ang payapa at tapat na halalan kaya walang dapat ipangamba ang mga Davaoenyo. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Yan, mga babayan, no? Ilaro na po nila, mga babayan, na wala pong raid na mangyayari. No? Nilinaw din po, mga babayan, no, ng PNP, na walang CIDG at walang SAF po, no, na pumunta sa Davao. Saan kaya nakuha neto ni Congressman Pulong Duterte yung mga information na yon? Mga babayan, diba? Saan nanggaling yung mga information na yon na merong movement ng CIDG at PNP SAF no, na pupunta sa Davao para magsagawa ng raid sa kanilang mga bahay. Diba? At saan din nanggaling yung information na ibinato neto ni Kitty Duterte no, doon sa kanyang mga followers o sa mga supporters nila dyan sa Davao na kung saan, ayun nga, no, nagdulot ito, mga kababayan, ng pangamba. No, at syempre mag-aalala yung mga 'yan. 'Di ba? At saka anong magagawa nila kung merong search warrant, 'di ba? Etong mga pulis na pupunta ron. Kahit pa humarang kayo, wala kayong magagawa kasi may search warrant 'Di ba? Kahit pumunta kayo doon at magbantay kayo, kung may search warrant, wala kayong magagawa. 'Di ba? Kahit magdamag kayo magbantay diyan. 'Di ba? Common sense naman. No? So dito parang nakikita natin na parang na fake news, no? Etong mga sarili nilang mga supporters. Kahiya-hiya. 'Di ba? Nakakahiya. No, na ganun yung ginawa nila do sa mga supporters nila. 'Di ba? Nagpalabas sila ng mga ganong information pero pinabulaanan na ito ng PNP, no, at ng CIDG. At sabi pa nga ng CIDG, paiimbestigahan nila 'Di ba?
kung kung meron talagang ganong movements. Diba? So kayo, ano masasabi niyo dyan mga kababayan? No? Paki-comment sa ibabaan yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.